Ang magandang buhay ngayon ni Maine Mendoza sa kanyang ika-10th year sa showbiz. May cute na nag-audition sa Eat Bulaga. Pagkalipas ng 10 taon, the rest is history. Iyan nga ang nangyari sa showbiz career ng simpleng dub smasher na si Nico Maine Day Capili Mendoza. June 19, 2015, Biyernes, nang mag-audition si Maine para maging isa sa mga bagong host ng longest-running noontime show na Eat Bulaga. June 19, 2025, Huwebes, ay inilabas ng staff ng programa ang pagbabalik tanaw nila sa isang kasaysayan na maging sila ay hindi rin akalain. Natatatak sa isipan at puso ng mga manonood. Ang tanging gusto lang kasing mangyari ni Maine ay makita ang mukha niya sa isang billboard sa EDSA. Kaya naman dinala niya ang pagkakwela niya sa sikat na online app noon na Dubsmash. Ang mga video uploads niya ay kinakitaan ng potential para makasali sa entertainment industry. Pero hindi naman niya inisip na magtatagal siya ng 1 dekada sa industriya. Ang ginawa niyang paggaya sa Queen of Talk na si Kris Aquino sa Dubsmash noon ay biglang nag-viral at nakakuha ito ng 1 million views sa loob lamang ng 1 gabi matapos itong i-upload. Dahil dito ibinigay sa kanya ang titulong Queen of Dubsmash sa Pilipinas. Ito na rin ang naging daan para mapasok niya ang mundo ng showbiz. Nang makasama siya sa Eat Bulaga, ibinigay sa kanya ang papel bilang si Yaya Dub, kilala rin bilang Divina Ursula Bukbukova Smash, ang personal na alalay ni Lola ni Dora na ginagampanan ni Wally Bayola sa segment na One for All, All for One na unang ipinalabas noong July 4, 2015. Ang karakter niya sa segment ay ipinare sa isa pang Eat Bulaga co-host na si Alden Richards at ang paglabas nila pareho ay hindi scripted. Dito nabuo ang romantic comedy sketch portion ng programa na pinamagatang Kalye Serye. Ito rin ang pagsisimula ng pagsikat ng Aldab na tawag sa kanilang love team. Nagbunga ang paghihirap ng lahat dahil sa kanyang malawak na exposure at ibinibigay na kilig sa mga manonood. Kaya mas lalong tumaas ang TV ratings ng Eat Bulaga. Isama pa rito ang isang makasaysayang pagpapalabas ng Eat Bulaga na ginawa sa Philippine Arena para sa pagtatagpo ni Maine at Alden sa personal. Ilang buwan din kasi silang hindi nagkausap habang ginagawa ang Kalye Serye. Naisip ng staff na gawin ito para magkaroon ng suspense sa pagkikita at pag-uusap nilang dalawa. Sa unang pagkakataon inilunsad ng Eat Bulaga ang Tamang Panahon Benefit Concert noong October 24, 2015 at dito ay nakalikom sila ng 14 million pesos para sa Aldab Library Project ng programa. Noong November 2015, nakasama naman si Maine sa cast ng Princess in the Palace bilang si Chef Elise, ang kanyang unang paglabas sa isang teleserye. Sumunod naman dito ay lumabas siya bilang guest star sa TV sitcom na Vampire Ang Daddy Ko at sa Sunday noontime variety show na Sunday Pinasaya. Naging instant hit ang pagpasok ni Maine sa showbiz. Marami ang nagmahal sa kanya at overwhelming ang ginawang pagtanggap ng mga tao sa love team nila ni Alden. Kaya naman bumida silang dalawa sa kanilang unang pelikula sa 2015 Metro Manila Film Festival entry na My Bebe Love, Kilig Pa More, kasama sina Vic Soto at Ay de las Alas. At sa unang pagkakataon din, nabigyan siya ng Best Supporting Actress Award ng MMFF para sa kanyang pagganap. Nagtuloy-tuloy na rin ang karera ni Maine at walang tigil ang pasok ng mga proyekto sa kanya. Nakasama na rin siya sa Lenten season drama specials ng Eat Bulaga noong March 2016. Nabigyan naman siya ng Darling of the Screen Award at nominado para sa Most Dramatic Performance by a Lead Star sa 3rd EB Dubbercuds Awards ng Eat Bulaga. Gumawa naman muli ang Aldab ng pelikula na may pamagat na Imagine You and Me, kung saan ang ilan sa mga eksena ay kinunan sa Como, Italy. Sumunod ang paglabas nila sa unang primetime television series nila na Destined to Be Yours. At bumida rin sila sa Eat Bulaga produced television film na Love Is, sa direksyon ni Adolf Alex Jr. Pero bukod sa mga pelikula at seryeng ginawa ni Maine, ilang product endorsements din ang kanyang nilabasan. Naging cover girl siya para sa Meg at Preview Magazine noong November 2015. Lumabas naman sila ni Alden sa cover ng Reader's Digest Asia, isang special issue ng Yes Magazine, at Inside Showbiz at People Asia noong December 2015. Bukod sa pagiging cover ng People Asia,
Pareho sila ni Alden na tumanggap ng People of the Year Award noong 2016. Bilang pagkilala sa pagiging epektibo ni Maine bilang isang product endorser, siya ay naging Transition Awardee para sa Most Valuable Female Advertising Endorser noong Platinum Stallion Awards for Advertising taong 2016. Nakita rin sila sa cover ng Biz News Asia at lumabas din si Maine bilang si Elsa ng Frozen sa 2016 calendar ng Disney Channel Asia. Taong 2018 naman nang magkaroon ng collaboration si Maine sa international cosmetic brand na MAC. Siya ang kauna-unahang Filipina na naimbitahan ng MAC para makipag-collab sa kanila at gumawa ng sarili niyang lipstick shade. Mabilis itong na-sold out at nasundan pa ito ng isa pang collaboration. Kahit wholesome ang kanyang image, hinirang din si Maine bilang 21st rank ng FHM Philippines 100 Sexiest Women sa taong 2016 at nang sumunod na taon 2017, umakyat ang ranggo niya bilang 9th Sexiest Woman. Ayon naman kay Soltero Salazar ng Association of Philippine Advertisers noong June 2017, nalampasan ni Maine si Chris Aquino bilang top celebrity endorser sa Pilipinas. Dahil sa kanyang kasikatan at wholesome image, naging top endorser si Maine dahil sa 30 product endorsements niya noong 2016. Nagawa na nga ni Maine ang umarte at magmodel, pero ang isa pang ginawa ni Maine na talaga namang sinuportahan ng kanyang mga fans ay ang pagpasok niya sa music industry. Siya kasi ang sumulat at nag-interpret ng Imagine You and Me na theme song ng kanilang 2016 movie ni Alden. Si Vic Soto ang naglapat ng musika para sa kanta at inareglo naman ito ni Jimmy Antiporda. July 2018 ay pumirma si Maine ng isang record deal sa Universal Records. Ang Neo Colors lead vocalist na si Ito Rapadas ang overall producer ng kanyang unang album. Bukod sa pagiging isang artista, isa ring negosyante si Maine. Binuksan niya noong 2017 ang una niyang franchise ng ine-endorsong American fast food chain na McDonald's. Sarili niya itong negosyo, hiwalay sa ilan pang business ng kanyang pamilya na gasoline station. Kalaunan ay binuksan niya sa publiko ang anunsyo sa pagbubukas ng isa pang negosyo ng kanyang pamilya. Isa itong restaurant sa Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan na ang pangalan ay Mateo. Malayo na nga ang narating ni Maine sa pagpasok niya sa showbiz. Kahit isang baguhan noon, siya ang Philippines' most googled female personality in 2015 and most tweeted Filipino celebrity in the world in 2017. Malaki ang pasasalamat niya sa impluwensya ng internet at social media dahil mabilis siyang kinilala ng mga award-giving body sa bansa bilang social media queen na kalaunan ay binansagan din bilang the phenomenal star. Kung maswerte si Maine sa pag-aartista, mas maswerte siya sa love life. Napangasawa kasi niya ang lalaking minsan niyang tinweet at sinabihan ng cutie. 5 taon matapos itong mangyari ay nagkasama silang dalawa ni Arjo Atayde sa pelikulang Jack and Popoy, The Police Credibles. Dahil parehong sentimental na mga individual, ginawang memorable ni Arjo ang mga importanteng araw sa kanilang buhay. July 28, 2022 kasi nang gawin niya ang proposal para kay Maine. At July 28, 2023 naman, nang sila ay ikasal sa Baguio City. Patuloy na namamayagpag ang karera ni Maine sa showbiz. Alam ng fans niya na marami pa siyang maipapakitang talento sa mga tao. Tulad nga ng sabi ng TVJ, isa si Maine sa mga nakilala nila na sobrang galing sa kanyang ginagawa. Kaya naman tiyak na malayo pa ang mararating nito bilang isang performer. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating kwento ngayon? Type your thoughts in the comment section below.